Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po ako ay nagbabalik ang nag-iisa ninyong nagmamagandang collegiate recads upang magatid ang latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta mga balita na may kinalaman po sa Itbulaga, sagot na po natin yan. At ganoon din po sa mga balita sa loob at labas ng showbiz. Kaya naman, kung di ka pa nakaka-subscribe, i-click mo na yung subscribe button para maging updated ka at pakidamay pakidamay ng notification bell para ma-notify ka sa susunod nating update. So, eto na nga mga kadaricads para sa gabing ito, hindi na po natin patatagalin pa. Pumapatungkol po collegiate recads ang ating update sa patuloy na bangayan. And of course, sagot po ng mga fans, single po sa patuloy na paninira nga daw po kay Vice Ganda. Until now, hindi pa rin po talaga natatapos. And syempre, ganun din ang patungkol dito sa naging announcement nga ni Kuya Will nitong June 14, 2024 sa titulo ng kanya pong programa. So, mayroon po nagbigay ng reaksyon na hinggil nga po dito na para bang hindi pa man ere ay meron na po agad basher itong programa ni Kuya Will. Pero syempre tayo mga kadaricans ay excited and i-welcome natin si Kuya Will sa kanya pong muling pagbabalik. So sabi po dito ni Alt A to Z, hindi pumayag ang GMA na gamitin ng title na wawawin sa TV5. So wala pong question mark and mukhang seryoso at sigurado siya sa sinabi niya na hindi pumayag ang GMA Network na gamitin ni Kuya Will ang title na wawawin sa TV5. Pero bakit po kaya niya yon nasabi? And gaano nga kaya siya kasigurado dito? Nakailang palit din ang title ang GAGA for 19 years. 2005 to 2010, Wawawi sa ABS-CBN. 2010 to 2011, Willing Willie sa TV5. 2011 to 2013 naman, Will Time Big Time sa TV5 ulit. And then, 2013, Wawa Willie sa TV5. Then ito nga po, 2015 to 2023 daw po ang Wawa Win sa GMA at OLED TV. Pero 2024, Will to Win sa TV5. So nakailang palit nga naman ng title po si Kuya Will. And parang halos lahat naman po magkakarime na may kaugnayan po sa pangalan ni Kuya Will. And kung sakasakali man, ano naman ngayon? 'Di ba? Kasi kahit naman hindi siya payagan, usually naman niyang ginagawa yung pagpapalit po ng pangalan. So, hindi bago. So, sa mga fans si Kuya Will, walang kaso, wala namang problema. As long as nandyan siya, ang importante, nagbalik na ang kanyang programa. Pero, samantala, meron naman pong sagot dito ang isang netizen. Ang sabi nga po niya, kahit anong palit ng title, same pa rin naman. Yun yung sinasabi ko guys, same pa rin naman. Tumutulong po sa kapwa. At least basta ang importante sa mga fans, andiyan si Kuya Will nagbabalik. Sabi niya dito, same pa rin naman na one-man show yan. Na puro poverty porn. Tapos, may mga naka-two-piece na mga babae nagsasayaw. Well, for me rin naman, for me, mga collegiate recads, dito na rin kasi nakilala yung kanyang programa ni Kuya Will, no? Yan na yung tatak ng kanya pong game show. So, ipagpapatuloy lamang din. Pagpapatuloy na niya lamang. Ang importante ay yung nakakatulong po siya sa mga tao. Itbulaga nga, wala nang dancers na ganyan partida. So, may katotohanan din naman nga ito na parang pati ang Itbulaga nga graduate na rin po doon. Pero ayun, ang masasabi ko lang po mga kadaricans, kanya-kanya yan. So, basta ang importante, wala pong natatapakan na mga tao. And, kung sakali man na ma-call out siya, 'di ba? Si Kuya Will, kung sakali man na hindi maging mabenta, siguro naman na siya mismo mag-a-adjust. Samantala, dumako naman nga po tayo dito sa hindi po paawat na Daryl Yap na kung saan ang kanya pong mga post banat sa social media ay puro patungkol sa Showtime at kay Vice Ganda.
And ang mga fans naman ng Showtime and ni Vice ay umaaksyon na rin nga po at nagsasalita. So, narito nga pong ilan sa mga hirit ni Daryl Yap na palagay nga po ng mga netizens ay para sa Showtime at Vice ganda. Una nga po itong pa Shame Time, and then itong What's Up, Shame Time, hashtag memehiya, hashtag buwak-buwak, buwak-buwak-buwak. And eto nga po, basahin po natin Kadaver Cats. Parang sa tono po ito ng kanta ng Showtime. Malapit na nating makilala ang mga host na nag-iisang noontime show sa hating gabi. Anumang lahi, anumang kulay, sama-sama kayong mao-okray. This is your shame, this is your time. Magpahiya na, it's shame time. Basta, walang kasalanan. Buwak, buwak, buwak. So, yun yung meaning siguro nung buwak, buwak, nilagyan niya. Basta, walang kasalanan. Papahiyain ka. Abangan sa Shame Time. And kung atin nga pong babalikan yung post ni Daryl Yap na Shame Time at charot lang, may naka-caption po doon na 6.17. So, June 17, marahil, ipapalabas niya kung ano man po yung Shame Time na yan. Sabi sa caption ni Alt A2Z, angat lang or TANGA lang. If you watch Vincentement's content, malala pa yung pang-okray doon. Kadiri ka, PI. And sabi naman dito ng mga commenter, kasi ang dami rin pong naka-reach, naka-view ng post na ito ni Alt A2Z, nasa 500,000 plus. And baka nga sa ngayon, tumaas pa yan dyan. Sabi dito na isang commentor, I'm against him. But to say, mas malala, tungaw ba kayo, mga enabler? Di inamin nyo na. Inamin nyo na namamahiya talaga yung number 1 bakla nyo. Haha. Baliktad utak nyo. Pareho mga supporter ni host at ni director. Haha, nag-aaway pa pareho namang TANGA. So, pag sinabing mas malala, ibig sabihin ngay may pag-amin na talagang gawain yung pamamahiya base po sa kanya. Samantala, sabi naman dito, kung ako kay Vice Ganda ko, or kay Vice Ganda, aalis na ako sa Viva. Daming mga clout, pabida, and apologist. Saka din na rin naman na ma-manage ng maayos si Vice. Mag-star magic na lang siya. Pero kawawa lang tong banong direktor na to. Saw-saw pa more. Pero wala namang pumapansin sa ngaw-ngaw niya. So, pinapaalis na itong si Vice Ganda sa Viva. Kagaya rin po nito, hinahayaan ng Viva artist yan. Diba sa Viva sila parehas ni Vice? Or sulsul din ang Viva. Samantala, mula naman sa ating mga komentors sa nagdaan nating update from Miss Jess Basilio, magandang gabi sa inyo. Anong gusto nyo? Makabago sinasabi mo? Tapos Itbulaga, laos na? Nakakatulong sila sa kapwa, hindi tulad ng ibang show, mapanlait sa kapwa, bastos, mayayabang, mapangmataas sa kapwa. Iyan ba ang makabago na sinasabi nyo? Masamang impluwensya, ganyan sa mga kabataan. Solid Itbulaga, the only original noontime in the Philippines. So, ang hirap nga po, hindi ko rin po maintindihan yung mindset, lalo na po nung mga kabataan ngayon. Grabe, mas gusto po talaga nila yung mga brutal, extraordinary. Hindi po ito lang patungkol sa noontime show In general, talagang ganun po ang karamihan ngayon. Tapos naboboringan po sila kapag masyadong green flag, ganyan. Kaya minsan din na rin po ako nagtataka kung bakit ganito, bakit ganyan ang kanila pong pananaw. Lalo na po sa Itbulaga. Ayaw po nila yung naboboringan sila sa mga ginagawang magaganda, pagtulong. Boring sila kapag pinag-uusapan ay family values, kultura ng Pilipino. Ang gusto nila yung bardagulan.
etc. Well, dun sila sa pure entertainment lang. Wag na po silang makialama dito sa entertainment slash public service slash family values slash Philippine culture. Samantala, bago ko nga po tapusin ang update natin sa gabing ito, nais ko pong batiin ang lahat po ng tatay ngayon ng Happy Father's Day. And nais ko rin pong i-shoutout itong pinapa-shoutout ni Sir Mark Lawrence Macas. Magandang hapon, Miss Gandara. Happy Father's Day po sa iyo. Sa vlog mo, pa-shoutout sa aking papa, Dionisio Macas ni Mark Lawrence Macas. Watching Jagna Bohol, Visayas, Philippines. So again, Happy Father's Day po, Sir Dionisio Macas. And shout out po sa inyong pamilya. So hanggang dito lang po muna ang ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.